Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Great morning po. At natunghayan po natin ang kanta ni Lauren D. No? Mr. Lauren D. Cover by Kuya J o Brother J ng Jesus the Divine Shepherd. So yun po ay papuri at pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoong Diyos ngayong araw na ito. So ngayon po ay patuloy tayong nagbabalik muli sa ating online worship service dito sa ating Facebook. At binabati ko po ang lahat ng isang magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy nakatutok at patuloy na sumusubaybay at kasama namin sa pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba at pagtanggap ng salita ng ating Diyos na makapangyarihan. So sa umaga pong ito ay patuloy kong binabati po ang lahat ng mga tatay, papa, daddy, itang, amang ng Happy Father's Day po sa ating lahat. So sa lahat po ng tatay, saludo po kami sa inyo, saludo po ako at patuloy na ang pagpapala at patuloy na pag-ibig ng Diyos ay patuloy dumaloy po sa inyo sa pamamagitan nyo bilang mga ama at haligi ng tahanan. So magandang araw po sa lahat po ng tatay na nakatutok po ngayon. So ngayon po ay patuloy po tayong magpapatuloy sa ating paghayag ng salita ng Diyos at patuloy nating aalalahanin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa ating tinatalakay na serye na Christ is Our Life with our special edition topic na pinamagatang, ito po ang ating title, Our Great and Loving Father. Amen. So ang ating dakila at mapagmahal na Ama. So ano po ang nais ng Diyos o mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay malaman natin at patuloy nating maunawaan kung gaano siya kabuti, kadakila at patuloy na nagmamahal sa atin. Amen. So, pagpapatuloy na po natin ang ating serye ng Christ is Our Life with our topic, Our Great and Loving Father. So, ngayon po, buksan po natin. Kung tayo po ay may mga Bible na hawak po ngayon dyan, ay basahin po muna natin yung 1 John chapter 3 verse 1. Sabi niya dito, sabi niya, what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, patuloy ka naming pinasasalamatan, patuloy ka naming pinupuri sa aming mga buhay bilang dakilang Diyos at Ama. At sa oras na ito, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ay patuloy naming inaalala, O Diyos. At sa iyong salita na magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, bilang iyong mga anak. Kaya salamat po, Diyos. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise God. So kanina po, nabasa po natin about yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sabi niya, see what great love the Father has lavished on us. Gaano kadakila ang pag-ibig na pinaranas niya sa atin, na ipinadama niya sa atin, that we should call children of God. Amen? Na tayo daw ay minamahal niya at dahil sa kanyang pag-ibig, tayo daw ay naging mga anak ng Diyos. Amen? O anak ka ng tatay mo, pero wag mong kakalimutan na tayo ay anak ng Diyos. Amen? At ang Diyos na ito, siya yung makapangyarihan sa lahat. Amen? Siya yung may lalang ng lahat. Amen? And He is above, His name is above all name. Amen? And that is what we are. Sabi niya, and that is what we are.
So inulit niya na dapat yan yung maintindihan natin, yan yung kalalagayan natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos dahil tayo ay nakaranas ng kanyang dakilang pagmamahal. Amen. Sabi pa niya dito, this is the reason the world does not know us. Ito yung rason kung bakit hindi tayo na-identify ng mundong ito. Is that it did not know Him. So hindi nalalaman nila kung gaano ang Ama mapagmahal. Amen? Kaya hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Kaya ang pagiging makasanlibutan, hindi ito yung pagpe-face up mo. Hindi ito yung pagpe-Facebook mo, kapatid. Ang pagiging makasanlibutan ay hindi pagkilala doon sa dakilang pag-ibig ng Ama na nasa langit. It is not about your behavior or your attitude. Kaya ka tinawag na taga-sanlibutan. Kaya minsan natatawag na taga-sanlibutan dahil hindi nila naintindihan kung gaanong ang pag-ibig ng Ama, no, ay ipinadama sa kanila. Hindi lang naman din sa atin. Kaya tayo tinawag na mga anak ng Diyos dahil tayo yung nakaintindi, nakaunawa at naniwala doon sa pagmamahal ng Diyos. Ngayon, sa pagmamahal ng Diyos, kaya tayo nag-share ng gospel because of out of love. Gusto din natin na maunawaan nila, amen, na yung pagmamahal na tinanggap natin ay para sa kanila din. No? Walang dito, walang condemnation pagdating sa Diyos. Sabi nga niya, pinapaulan niya at pinasisikat niya ang araw para sa mabubuti at sa masasama. Anong gustong iparating ng Diyos doon? Gusto niya maintindihan ng lahat kung gaano ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Amen? At kung gaano siya nag-aalala o gaano gusto niyang maranasan ng lahat yung kanyang pagmamahal. Amen? But tandaan po natin, iba ang kalalagayan ng anak. Yes, pinapaulan ng Diyos at pinasisikat ang araw para sa mabubuti at masama. Pero iba yung kalagayan ng anak. Pag anak ka, amen, iba ang turing sa'yo ng Ama. Amen? Yun yung pag-aaralan natin ngayon. Amen? So, tignan po ulit natin. Balik po tayo dun sa ating PowerPoint. So, tandaan natin, kaya hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Amen? Kasi hindi nila kinilala yung pag-ibig ng Diyos. Sino ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, next verse. Paano tayo naging mga anak ng Diyos? Yan, makikita po natin. In John chapter 1, verse 12. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Paano tayo naging anak ng Diyos? Amen? Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Kanya. At ang sabi niya dito, we become children of God to those who believe in His name. And that name, walang ibang pangalan, Acts chapter 4:12, na ibinigay, amen, sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao kung hindi ang pangalang Hesukristo. The name above all name. And that is why because of Jesus, hallelujah, we became children of God. So, naging anak tayo ng Diyos dahil sa pagsampalataya natin sa ginawa ng kanyang anak. Amen. Okay, next. This is the parable of a loving father. Okay, kung titignan po natin dito sa parabola ni Jesus o kwento ni Jesus tungkol doon sa prodigal son. Yan. Malimit, pag tayo ay nagbabasa niyan at pag tayo ay nakikinig ng mga sermon, ang laging na-emphasize dito ay yung pagbabalik ng anak doon sa ama. But the reason why Jesus told that story is because gusto niyang maunawaan kung gaano kabuti ang ama. Amen? Kasi ang context nito in chapter 15, no, it was the story of the lost coin, amen, the lost sheep,
and the lost son. Amen? Puro nawala. Nagkukwento si Jesus, nangangaral si Jesus doon sa templo, sa mga makasalanan, sa mga tax collector. Amen? At itong mga Pariseo ay nagbulong-bulungan. Amen? Yung mga legalistic. Yung mga nagsabi sa kanya na si Jesus ay sumasama diyan sa mga makasalanan. Si Jesus ay sumasama doon sa mga tax collector. Kaya pinaratangan nila na yan ba ang inyong turo? So merong kondemnasyon o meron silang pagmamataas dahil sila ay hindi nakakasama doon sa mga makasalanan na yan. So nagkwento si Jesus dahil si Jesus alam niya yung nangyayari sa kapaligiran niya at alam niya yung pagbubulungan ng mga Pariseo. Amen? So I pray that there is no modern Pharisees, no? So, makita po natin doon, nung sinabi ni Jesus yung mga kwento na yon, tinutukoy niya doon kung papaano ang Diyos inabot ang mga makasalanan. Tayong mga makasalanan. At doon sa last na kwento niya, it was the lost son. No? Na-emphasize doon palagi kung yung pagbabalik ng anak. Pero sabi ko nga, ito po ay tungkol sa ama. Amen? Dapat ma-highlight natin dito ano yung nangyari o ano yung response ng ama sa kabila ng pagkakamali ng anak. Because tayo na mga makasalanan, it is given dun sa mga pagkakamali natin. Lagi tayong nagkakamali. Sumasablay tayo. Amen? Kaya nga sabi, kung sino yung walang kasalanan, nagsasabing siya'y walang kasalanan, siya'y sinungaling. Amen? Kaya nga nasa kabiyaya tayo ng Diyos sa kabila ng mga pagkakamali natin, sa kabila ng mga pagkakasala natin, hindi pamumuhay sa kasalanan ha, o hindi sa ating pagkakamali dahil sa ating flesh. Amen? It is a corruptible body, no? Kaya tayo nagkakamali. Dahil nagkakamali tayo, mas higit sumasagana ang biyaya ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa nais mo magkasala at mamuhay sa pagkakasala. Kung hindi dahil nasa katawang lupa ka, and that is why we fall into sin, but the grace of God is greater than our sin. Amen? Yun yung ating pinasasalamatan sa Diyos. Hindi dahil nagkakasala tayo, ha? Kaya natin, thank you Jesus, nagkasala ako. Hindi po. Tayo nagpapasalamat dahil sa kabila ng ating mga pagkakamali, kapatid. Ang habag, biyaya, pagmamahal ng Diyos ay hindi nagmamaliw kailanman. Amen? And that is His love for us. So balik tayo dun sa parable. So ano yung response ng ama sa kabila ng pagkakamali ng kanyang anak? Okay, tignan po natin. In Luke chapter 15, verse 18 to 23. Tignan na lang po natin dito yung verse 18 hanggang 23. But it is, the verse starts in 11. Na ang kwento doon, kinuha ng kanyang magaling na anak yung kanyang mana at nilustay sa kung ano-anong mga bagay. Amen? So hindi na natin papaliwanag yon. Dito tayo magpo-focus dito sa response ng ama. So verse 18, sabi niya dito, I will rise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. In verse 18, mga kapatid, nagpa-practice dito yung anak, yung alibughang anak. Nagpa-practice siya dito ng dialogue, ng kanyang script, na kung ano yung sasabihin niya pagbalik niya doon sa kanyang ama. Because condemn siya at alam niya nagkamali siya. Kaya nga yung mga, tandaan natin, yung mga pumapasok sa simbahan, amen, hindi mo na kailangan ipinpoint yung kanilang mga kasalanan dahil they know that they have committed sin already. Nakita na nila na sila'y makasalanan, anong kailangan nilang malaman? Kailangan nilang malaman na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, amen, sa kabila ng ating mga pagsalangsang, amen, andon higit ang pagmamahal ng Diyos bilang Ama. Amen? At yun yung makikita natin dito. So nakita natin, nag-practice
Nag-practice ngayon yung anak. Nung siya'y dumating na, sabi niya, "And I am no longer worthy to be called your son." Wow! Grabe, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. "Make me like one of your hired servant." Tignan mo yung mentality niya dito. Amen? Ang identity niya, anumang mangyari, maging marumi siya, maging pasaway siya, maging bugoy-bugoy siya sa kanyang buhay, tandaan natin, anong nangyari sa kanya? Naging alipin ba siya sa mata ng ama? Hindi. Kung ikaw ay anak, mananatili kang anak. Tandaan mo yan. Amen? Pero, ano yung nasabi niya? Sabi niya, "Ako ay nagkasala, no? At hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak. Ibilang mo na lang ako bilang iyong lingkod. No? Make me like one of your hired servant." Okay? So meron siyang self-pity. Yan, nag-self-pity siya na baka hindi na siya tanggapin ng ama, kaya kailangan niyang gumawa ng napakagandang liham o dialogue para sa ama, para tanggapin siya. Tignan natin yung response ng tatay. Okay. Sabi ng tatay in verse 20, okay, nag-change muna siya ng mind dahil nakita niya na alam niya na sa kabila ng lahat tatanggapin siya ng ama. No, tatanggapin siya ng ama. Ngayon nga lang yung mentality niya bilang servant. Kaya sabi niya, "And he arose." It is producing act of faith, no? Ito yung act of faith na tinatawag. Nagrepent siya dahil alam niya na mabuti yung tatay niya. Amen. He arose and came to his father, but when he was still a great way off, nung malayo pa lang siya, amen, sa kanyang paglalakad, natanaw na siya ng ama. His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Anong nangyari nung siya'y pumunta na doon sa kanyang ama? Malayo pa lang, natanaw na siya ng kanyang ama. Imagine every day, araw-araw, walang araw na hindi siya inisip ng tatay niya. Bakit? Bakit alam nung tatay niya nung araw na yon na uuwi siya? Hindi alam nung tatay yon na nung araw na yon uuwi siya, pero dahil araw-araw nag-aabang yung tatay niya, nakatanaw sa malayo, hinihintay siya, amen, na bumalik. Time na yon. At nung nakita siya nung tatay niya, amen, anong ginawa sa kanya? Tinakbo siya and ran and fell on his neck and kissed him. Pinaghahalikan siya. Amen? Hindi nagsalita yung tatay pero pinadama sa kanya kung gaano siya kamahal. Sa kabila ng mga bagay na ginawa niya, sa kabila ng bagay na paglisan niya doon sa presensya ng kanyang ama. Amen? Nung siya'y bumalik, anong ginawa ng tatay? Tinakbo siya. Sa araw-araw na lagi siyang hinintay, nung time na yon hindi napigilan ng ama na takbuhin siya, ipadama sa kanya kung gaano siya na-miss nung tatay niya, pinaghalikan siya. Amen? Kung ikaw galit ka sa tao, hindi mo siya kayang paghahalikan doon sa kabila nung kanyang ginawa. Siguro kung ilalagay ko yung sarili ko doon, sa ginawa niya sa akin, amen, siguro baka nabatukan ko yung bata. Amen? Kasi ang pagmamahal na pinakita dito ay pagmamahal ng isang mapagmahal na ama. And that is our Father in heaven. Amen? Fall in his neck and kiss him. Okay? So makikita po natin in verse 21, "And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son." Sa kabila nung ginawa nung kanyang ama, anong sinabi niya? Hindi na po karapat dapat tawagin ninyong anak. Amen? Sa kabila nung naranasan niyang pag-ibig, ang tinignan pa rin niya yung sarili niya, hindi yung ginawa nung kanyang ama.
Nung tinugon ng tatay doon sa kanyang pagdadrama, doon sa kanyang sinabi na hindi na ako karapat dapat tay na tawagin mong anak. Pero sumagot yung tatay. Anong sabi niya dito? Okay, in verse 22. But the father said to his servant yung kinausap, hindi siya pinansin. But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Let us eat and let us rejoice. Hallelujah! Anong gustong iparating ng ama sa kanya? Sa kabila ng pagdadrama niya, sa kabila ng kanyang pagsasalita na hindi na ako karapat dapat na tawagin mong anak. Di pinansin yung bagay na yun. It is representation. It's the picture na hindi tinitignan ng Diyos yung ating mga pagkakamali. Tinitignan niya, amen, yung identity bilang tayo ay anak niya. Amen? Kasi ang tinignan ng ama doon, yung pagiging anak nung prodigal son na yon. Hindi niya tinignan yung pagkakamali nun. Ang tinignan niya, anak kita, mahal kita. Amen? Gusto kong iparanas sa iyo yung mabubuting bagay. Hallelujah. Ayokong makitang naghihirap ka. Amen? Yung itsura ng anak nung bumalik, mabaho. Amen? Madungis. Kasi nasa siya eh. Nasa pugaran ng baboy. Amen? At yung pagkain ng baboy, yun yung kanyang pagkain. At ang nangyari doon, sa kabila ng ganyang sitwasyon niya, pinagalikan siya ng tatay niya. Amen? Bakit? Hindi tinitignan ng tatay niya yung mga pagkakamali niya, yung kanyang karumihan, yung kanyang karungisan, yung kanyang mabahong amoy, yan, hindi tinignan ng tatay yun. Ang tinignan ng tatay niya, yung pagiging anak niya. Yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Hallelujah! Makita natin, inutusan agad nung tatay, dalhin niyo yung best robe. Sa kabila ng karumihan natin, amen, tayo ay dinamitan ng Diyos. Ano yung damit na yon? The robe of His righteousness. Amen. Sa kabila ng ating mga kamalian, karumihan, binigyan niya tayo ng bagong kasuotan. Ang kasuotan na yon ay ang kanyang katwiran. Ano pang pinasuot doon? Put it on him and put a ring on his hand. Nilagay doon yung singsing sa kanyang daliri na nagsisimbolo na ikaw ay anak ko. Amen? Pagmamay-ari kita. Amen? At binabalik kita sa iyong authority bilang anak. That is the symbolism of ring. No? Tayo nung tayo'y nasa maruming sitwasyon, tinanggap tayo ng Diyos, pinadama sa atin yung pag-ibig, yung kanyang pagmamahal. At anong nangyari? Dinamitan tayo ng katwiran ng ating Panginoong Hesus. Dahil lang naman sa Panginoong Hesus, kaya tayo naging anak ng Diyos. Dahil dun sa katwiran niya, ibinigay sa atin. Amen. At ibinalik tayo doon sa tunay nating kalalagayan, and that is the ring. Amen. Yung authority of the believers. Amen. Kasi nung nilikha ang tao, tinalaga ng Diyos ang tao bilang tagapamahala. Amen? Bilang tagapamahala, hindi alipin. Amen? Ano pa yung inilagay sa kanya? Sabi niya doon, on his hand and sandals on his feet. The picture of being a son and daughters of God. You are not a servant anymore. Hindi ka na slave, hindi ka na servant. Ano ka na? Ikaw ay anak na minamahal ng Diyos. Amen? And bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry. Alam mo ba nung natagpuan tayo ng Diyos? Kasi hindi naman tayo ang humanap sa Diyos. Amen? Tayo ang hinanap ng Diyos. Tayo ang pinili ng Diyos. Pinili niyang maranasan natin yung pagmamahal niya. At nung naranasan, natagpuan natin yung pagmamahal niya, anong nangyari? Amen? Nagbunyi ang Diyos, Ama. Let us rejoice. Makita mo sa bawat
kwento ni Jesus, the lost sheep, the lost coin, and the lost son, anong nangyari doon? Nung natagpuan. Nung natagpuan silang lahat, natagpuan ang nawalang tupa, ang nawalang bariya, ang nawalang anak, nasa huli, ang pinaka-common denominator nila, yung ama, nag-rejoice because natagpuan yung nawawala niyang anak. Amen? So, ganun niya tayo kamahal. Sabi niya, rejoice with me. And as a father, makikita natin, tuwan-tuwa ang tatay kapag nasa magandang kalagayan ng kanyang anak. Amen? Kaya yung sitwasyon ng prodigal son nung time na yon ay lubhang dumurog sa puso ng ama. Lubhang nagpakirot sa puso ng ama dahil walang ama na nais makita ang kanyang anak sa ganung sitwasyon. Nasa kahirapan, nasa banig ng karamdaman, nasa bingit ng kamatayan, nasa matinding kasakitan. Ayaw ng ama na makita ang kanyang anak na ganun. Kaya nga, nung nakita niya, tinawag niya yung kanyang mga servant, bihisan nyo. Amen. Bigyan nyo ng magandang damit, lagyan nyo ng magandang kasuotan, ng panyapak, lagyan ng singsing, nakatunayan siya ay ang aking anak, at tayo'y magkatay ng pinatabang guya, at tayo'y mag-celebrate. Amen. Yan ang gusto ng ama. Maging masaya ka. Sabi nga nung isang senador, gusto ko happy ka. Amen. Mas higit yung tatay natin sa langit. Gusto niya happy ka. Amen? So, tignan po natin. Dapat maintindihan po natin dito kung ano ang Diyos sa buhay natin. Number 1, our Father is a great provider. Ang ating Diyos Ama ay dakilang manunustos. In Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Hindi niya sinabing according to your works, according to your good and faithful works, but according to His riches in glory by Christ Jesus. Your Father shall supply all your need because He is a great Father. He is a great provider. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works within us. In us. Ano daw? He is able. Siya may kakayanang, lubhang pasaganahin ka. Higit pa sa iyong hinihiling at higit pa sa iyong iniisip, kapatid. Ganyan ang Diyos. Ganyan ang Ama natin na nasa langit, na dapat maintindihan natin. Sa gitna ng pagsubok, yan yung ating sampalatayanan, paniwalaan, na teka lang, may Ama akong nasa langit na siyang nagsusupply ng lahat ng aking pangangailangan. Meron akong Ama na nasa langit na nagmamahal sa akin, na may kakayanang pasaganahin ako, lubhang pasaganahin ako sa lahat ng bagay, higit pa sa iniisip ko, higit pa sa hinihiling ko, dahil sa kapangyarihan na naghahari sa akin. Yan yung kapangyarihan ng Diyos Ama sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, next verse. Sabi niya, our Father is our protector and defender. In John chapter 10 verse 29, this is the nature and attribute of our Father in heaven. My Father who has given them to me is greater than all. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Amen? Yung aking Ama na nagbigay sa akin ay siyang higit sa lahat, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. At walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama na nasa langit. Amen. So, ibig sabihin, you are protected. Amen? Sa Diyos Ama, ikaw ay Metrobank. Ano yun, Pastor? You're in good hand. Amen? O, Pastor, nagjo-joke ka na naman. O, halayaan nyo na yon. Basta, we are in good hands. Kasi, anong sabi niya doon?
No one is able to snatch them out of Father's hand. Walang makakaalis. Tandaan nyo, sa kamay ng mapagkalingang kamay ng ating Ama. Walang makapag-alis doon sa mapagpalang kamay ng ating Ama na nasa langit. Kaya yung kaligtasan mo, walang kayang umagaw sa'yo niyan. Amen? Hindi yung mga bad behavior mo or your bad attitude. Hindi dahil dyan, mawawala yung kaligtasan mo. Amen? Because sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Ama. Amen? Yung kamay na yon, hindi yun yung kamay na mapagparusa. Hindi yun yung kamay na mapanakit. Yan yung kamay na mapagmahal, mapag-aruga. Amen? Mapagbigay. Yan yung Ama na nasa langit. Yan yung kanyang kamay para sa atin. Amen? So praise God. Ano pa? Sabi niya, protector, defender. Okay, next. He is faithful. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, the one who calls you is faithful and He will do it. Amen? Siya ay tapat. Yung tumawag sa atin. Sino ba tumawag sa atin? Ang Diyos. Kahit ano ka pa man. Pastor ka man, nasa anumang ministry ka man. Amen? Ikaw ay mang-aawit, ikaw ay manunugtog, ikaw ay tagapakinig ng salita ng Diyos. Dahil mananampalataya ka, ang Diyos ang tumawag sa'yo. At ang tumawag sa'yo, tapat. And He will do it. Ano yung gagawin niya sa'yo? Gagawin niya yung pagmamahal, yung pagbibigay, yung mabubuting bagay na bilang Ama sa atin. Okay. Sabi niya in 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ito yung good news. Sa kabila ng tayo, hindi tayo nagiging consistent, being faithful. Sabi niya, He is faithful. Even He remains faithful. Even hindi tayo nagiging faithful. Hindi tayo nagiging consistent dun sa pagiging tapat sa Kanya. Kasi hindi niya kayang i-deny yung kanyang sarili, yung kanyang nature, that God is faithful. Amen? Okay. So ang ating Ama na nasa langit, faithful siya. Kung ikaw nga faithful ka sa iyong anak, higit pang yung Ama na nasa langit. Sabi nga, bibigyan mo ba ang iyong anak ng tinapay kung nanghihingi siya, bibigyan mo ba ng bato ang iyong anak kung nanghihingi siya ng tinapay? Bibigyan mo ba siya ng ahas kung nanghihingi siya ng isda? Amen? Hindi. Ganun din ang ating Ama nasa langit. Amen? So makikita po natin. Next. Promise keeper. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Anong tugon sa atin ng Diyos? Amen? Sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin bilang mga anak, kahit gaano pa karami yan, sabi ni Pablo, ang lahat ng yan, ang tugon ng Diyos, oo, kay Kristo. Tingnan nyo, lahat ng na kay Kristo, ang tugon ng Diyos, oo. And so through Him, Amen, is spoken by us. Matagal na tayong sinasagot ng Diyos. Di ka pa nga nananalangin, alam na niya yung mga dapat at pangangailangan mo. At yun ay tugon niya dahil si Kristo ang nabubuhay sa atin. He is a promise keeper. Amen. Our daddy. Amen. Is a cool daddy. Hallelujah. Pang-apat, sabi niya, generous rewarder. Amen. Maintindihan natin yung ating Ama na nasa langit, siya'y mapaggantimpalang Diyos. Siya'y mapagbigay na Diyos. Amen. Sabi niya dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So sabi niya, ano daw ang Diyos? Siya'y mapaggantimpalang Diyos. Na dapat yung lumalapit sa Kanya, maniwala na siya nga. At siya nga ay mapaggantimpala. Amen. In Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya pinagdamot. Amen? Hindi niya pinagdamot, mga kapatid. Ano pa kaya yung lahat ng ating pangangailangan? Amen?
Hindi kaya niya ibigay? Yung kanyang isa-isang anak na ibigay niya, eh. Yung pa kaya yung mga bagay na pangangailangan natin. Remember, Jesus is the treasure of heaven. Jesus is the beauty of heaven. Jesus is the only begotten Son that pleases in the eyes of God. Binigay niya. Para kanino? Para sa atin. Para maintindihan natin kung gaano niya tayo kamahal. He is a great and loving Father for us. Amen? Maintindihan natin, our conclusion in John chapter 15 verse 19. Okay? Sahin lang po natin. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya, sabi ni Jesus, pag-ibig ng Diyos sa akin, ganun din iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Anong gustong iparating ng Panginoon sa atin? You will only know how much God loves you if you understand how much God loves His begotten Son. Maiintindihan lang natin, kapatid, yung kanyang pag-ibig sa atin kung mauunawaan natin kung gaano kamahal ng Ama yung kanyang kaisa-isang anak. At pag naintindihan mo kung gaano siya kamahal ng Ama, masigit mauunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan, para sa ating kanyang buhay, ibinigay niya para sa atin. And today, no, thank you, Jesus. Praise you, Father, that you are our Heavenly Father who loves us very much. Amen? So let us pray. Thank you, Jesus. Because of what you've done at the cross, we became the children of God. At patuloy naming naintindihan kung gaano kami kamahal, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa amin. Dahil gaano kakamahal ng Diyos, ay ganun ang pagmamahal niya rin sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng naikinig ay patuloy na tumanggap ng pagmamahal ng Diyos, patuloy na sampalatayanan ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, nasugatan, namatay, pinako sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Para sa katubusan ng ating kasalanan, kapatawaran ng ating kasalanan, and we became the children of God because of what Jesus has done at the cross. Thank you, Father, for your love. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. At ngayon, dadako po tayo sa ating Holy Communion. Amen. So, binabati ko po lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day. At mga tagapanguna sa kanilang mga tahanan, tagapagturo ng kanilang ng salita ng Diyos sa kanilang tahanan, tagagabay, taga-provide ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Magandang umaga po. Ngayon po, alam po na mangunguna po kayo sa paghahayag ng salita ng Diyos at patuloy na pangunguna sa ating Holy Communion. So, ang Holy Communion, babasahin ko lang po yung verse, no? Sabi niya dito, sa John chapter 15 verse 56, He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Sino man ang kumakain ng laman at ng dugo ay nananatili sa akin. Ano po yung flesh na ito? Hindi po ito yung flesh ng na laman talaga o karne. Ito po ay tinutukoy niya dito yung kanyang katawan. Ang kanyang katawan na nagsisimbolo ng mga tinapay na ito. Simbolo na ito na kung sino man ang kumakain nito ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen. At ang mga inumin, sabi niya, kanyang dugo, ito po yung mga inumin na nagsisimbolo ng kanyang dugo na nagbigay ng kapatawaran sa atin. Kopang ito na naglagay sa atin sa bagong tipan. Ang kanyang katawan na nagdanas ng latay, kasakitan, kahirapan, sumpa upang tayo'y mailagay sa magandang kalalagayan at tayo'y magsigaling. Tatanggapin po natin ito dahil tayo po'y nananatili sa kanyang Amen. So, alalahanin po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Thank you, Father, for your love na naunawaan namin, Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ng mga tinapay at inuming ito, patuloy naming inaalala na kami ay patuloy nananatili sa iyong pag-ibig sa amin.
sa pag-alaala sa mga tinapay at thank you, Father, that ang nais mo ay kami ay nasa magandang kalagayan, pinagaling, pinalakas, pinagpala, at pinatawad sa pamamagitan ng banal na dugo. Thank you, Father. We praise you and we give thanks and glory to you. In the name of our Lord Jesus, amen. Let us partake the bread and declare we are healed. Hallelujah. And let us declare that by His blood we are already completely forgiven, past, present, future, and hindi niya naalalahanin ang ating mga kasalanan. Our sins remember no more. In Jesus' name, the blessing of the righteous is for us. In Jesus' name, amen. Shalom! Hallelujah! Praise God! At patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng nakatutok sa Jesus the Divine Shepherd, Kupang Antipolo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa Jesus the Divine Shepherd, Baler Aurora at Kabanatuan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakatutok, maraming salamat po. At patuloy tayong magkita-kita sa Wednesday po, 7 p.m. At patuloy tayong tatanggap po ng salita ng Diyos at mga mag-encourage about testimony and mga prayer requests. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. And today I declare blessing upon blessing and healing upon healing by grace of God. Receive it in Jesus' name. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos. Shalom!